Showbiz fanatics, Catherine Bernardo, aba, ginawang special ang kanyang first Christmas ngayong taon ng 2023. For that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Syempre, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dover cards po natin at ang lahat ng mga laging sumusubaybay at nanonood sa mga videos natin. Bago tayo magpatuloy, panoorin po muna natin at balikan ang statement po ni Mami Min patungkol sa pagkakaroon ng kanyang apo. Career nila, so age 25 okay na sa akin. Pero kay Catherine, sabi ko, parang hindi po pwede yung gano'n eh. Kasi ngayon pa lang siya, nakita natin na talaga, well, bumongga na gusto yung career. Aminin ka na, totoo naman. Oo naman. So, sayang naman kung... Hindi mo na kaya aminin, Mami. Kitang-kita na. Kitang-kita naman. Pero 30, kasi usually mga hanggang 35, 34, 35 ang babae. Ayoko naman ang gano'n. Hindi kasi naalala ko sila, Mayan Angel, yun yung age na, ayan si Mayan, si Ann, nung nag-33, 35 ba sila? 33, 34, yun ang, nung... Wag naman. Pero may usapan po ba Kasi kayo? matanda na ako, baka hindi ko na kayang buhatin yung baby. I-tour around the world. Oo. Si Carla na lang pwedeng magbuhat. Ay, hindi pwede yun. Pero Mami, kumbaga kayo ba, sinabi niyo sa Daniel kung sakali magpo-propose siya, magpaalam muna sa inyo. May ganun bang Wala namang ganun. Oo. Pero anytime na mag-propose siya, okay rin naman sa inyo na, parang ganun. Kung sakali, ready na rin kayo as Binalikan ng ilan sa mga Katniel fans ang interview nitong si Mami Min patungkol nga dun sa pagkakaroon niya ng apo. Kasi nga po na-interview siya na kung handa na daw ba di umano siya na magkaroon ng apo dito kay Catherine at kay Daniel Padilla noon. Okay, inuulit ko ha, noon po. Pero ang sagot nga ni Mami Min na hindi pa siya handa noon. Dahil talagang kumbaga parang nasa peak kasi ng success itong si Miss Catherine Bernardo sa mga oras na yon, yung mga interview niya na yon. Kaya po talagang tinanggi po ni Mami Min na talagang gusto niya na magkaapo kay Miss Catherine kasi talagang doon pa lang po nasa peak po ng success niya si Miss Catherine Bernardo. But this time, ito na nga, naging kakaiba naman po ang naging selebrasyon ni Miss Catherine Bernardo ngayong taong 2023 sa kanyang Christmas. Kasi ito po yung unang pagkakataon na nag-celebrate po siya ng Christmas kasama ng mga special na tao sa kanyang buhay. Ito yung mga taong hindi nang iwan sa kanya at ito yung mga taong hanggang sa ngayon sa ups and down niya ay kasama niya. Yun ay kanyang pamilya. So, kinagiliwan nga ang lahat ng mga post ni Miss Catherine kasama po ang kanyang mga pamangkin at ang kanyang pamilya sa first celebration Christmas na hindi po katabi or kasama si Mr. Daniel Padilla. Pero kasabay nga ng pagpo-post niya ng mga photos dito po sa Instagram account, official Instagram account ni Miss Catherine Bernardo, ay agad naman na nilike nitong ni Mr. Daniel Padilla sa pangalang Supremo DP na may blue check, which means verified check po yan. So, kaya naman talagang naging special ito. Panoorin din natin ang ilan sa mga tagpo, kasama po si Catherine at ang kanyang pamangkin. Ito pala talagang hilig niya, panoorin natin ito. Pretty Kiona. Oh, yes, you are. Pretty Kiona. Wow.
dyan, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa mga legit viewers and legit na mga fans po ni Catherine Bernardo and Daniel Padilla. Unahin po natin ang komento mula kay Ma'am si Teresita Malikdem. Sabi niya, alam ninyo ilang beses na niloloko ni Daniel Sikat. Kasi kung talagang mahal ni Daniel Sikat, bakit inabot pa ng 11 years ang relasyon? Di pa niya pinapakasalan gaya ni Kim at Sian. 12 years ang relasyon nila, di pa rin pinapakasalan si Kim. Kung talagang mahal niya yung babae, di na pinaabot ng ganun katagal, kasal na kaagad. Ayan. Medyo bata pa po naman po kasi si Miss Catherine. Di ba nag-usap po sila noon na ang kanila pong ang kanilang ang kanilang objective ng goal, nasa 30s po si Miss Catherine kapag po magse-settle down, pero parang hindi na atay naabot. Sabi Mr. Eddie De La Cruz, hayaan na lang natin mag-enjoy naman sikat sa buhay na solo para ma-enjoy ang buhay ng hindi niya naranasan bilang dalaga. Sa ngayon, nagawa niya nailabas niya ang natago namang maraming talent, masaya para sa kanya. Alam niyo po totoo, nung hindi na po sila lagi magkasama ni Daniel, talagang parang nag-fly high itong si Miss Catherine. Biruin nyo, natuto po siya or parang pinag-aralan niya sumayaw, tapos susunod niya magkaka-album na yan, magkaka-concert na yan. Talagang big help talaga yung kanilang heartbreaks, yung breakups po nila ni Mr. Daniel Padilla kasi mas nag-explore siya Parang doon niya binuo siyang buong oras niya. Sabi ng pa ng isang user, kaya nga po tagal na palang niloloko ni Kat, kawawa naman, walang kaalam-alam si Miss Kat na yung jowa niya for 11 years, nagawa siyang lokohin. Love you, Kat. Ayan. So ito naman po ang komento ng isa pang user na talaga namang solid Catherine. Alam niyo po ba parang nahati po ang mga fans ngayon ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Marami po talagang mas pabor dito kay Miss Catherine. At napansin po ninyo, hindi na po itinuloy yung movie. Hindi po inilabas sa publiko. Dapat po kasama yun ngayong December pero parang na-cancel siya. Yung pelikula ni Daniel Padilla. Sabi po ni Mr. Eddie De La Cruz, wala namang masama magpatawad bilang kaibigan na lang. Kahit ako magulang, ayoko masasaktan ng anak ko. Lalo alam ko kung ano ugali ng anak. Ang pagkakamali ng ilang beses sa loob ng 11 years, matagal na tinago sa akin ng anak ko paghihirap niya. Hindi pwedeng maulit-ulit ang mga ginawa niya sa idol namin kasi malaki ang piyansa niya sa sarili na mahal na mahal. Kumpiyansa niya sa sarili na mahal siya ni Kat. Move on ka na lang, idol. Malayo pa mararating mo. Ayun. Ito naman po ang komento ni Mr. Eddie De La Cruz para kay Miss Catherine, na talagang totoo talaga na meron talagang lokahang nangyari. Kaya tingnan nyo po parang hindi nagsasalita si Andrea, hindi nagsasalita si Mr. Daniel Padilla regarding this. Sabi naman po ni Eli Manalili, okay lang na pakisamahan ni Mami D pero it's enough for Kat and Daniel for lover. Walang ina na gustong masaktan pang muli ang anak niya. Hindi na nire-respetong damdamin ni Kat. Mahirap ang masaktan ng paulit-ulit. Kaya sapat ng 11 years na pagbibigay sa pagkakataon ni Kat kay Daniel. Tama naman, diba? Wala pong ina na gustong laging masaktan yung kanyang anak. Although nakita naman natin na kumbaga, na-establish naman ni Mr. Daniel Padilla yung relationship niya kay Mami Min. But it doesn't mean na parang pumapayag na si Mami Min na saktan ng paulit-ulit ni Daniel si Catherine. So, very protective dito si Mami Min Mahirap naman syempre na parang for the longest time naman talaga kung ano yung success ng Katniel. Masasabi natin pinagtrabahuan nilang dalawa yon. Naging add-on lang talaga na magkarelasyon silang dalawa. Kaya nababalot siya ng intriga. But this time, pinapatunayan nila na talagang sila, individual, is magagawa nila yan. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!